sa inyo kung paano ina-apply ng salita ng Diyos dito sa binibigay niyang blessing sa atin. So revelation, it starts with the revelation. Kailangan walang doubt. Kasi kung may doubt, hindi mo makukuha yung blessings. The only way you can get it is to renew your mind. So ginawa ko ngayon, kailangan pupunuin ko yung aking kaluluwa, yung aking mind. Talagang gumaganda yung pakiramdam ko. Na-excite ako, nakikita ko na. Declare ako, declare. All of a sudden, wala lang doubt. It is mine. Alam mo, kahit ano sabihin pa ni Satanas, when you reach that point, that is the point of faith. Wala nang pag-asa yung mga negative. Wala na yung mga doubts. Kasi sabi niya kay Joshua, meditate in the word day and night. And then, observe carefully what is written in it. And then, you will make your way prosperous and you will have good success. Tatlong bagay na sinabi kay Joshua. Declare, meditate, and then obey. We would like to thank the friends and partners of Terry Chang Ministries. And today po, ngayong araw na to ay muli, tuloy-tuloy ang pagpapala ng Diyos. Ang blessing ni Lord ay umaapaw. At every time, bibisitahin po tayo ni Pastor Ater, Brother Robert, ay na-encourage tayong lahat. At meron pong ginagawa si Lord ng greater things. Amen? So, are you ready to be blessed? Amen? Let's welcome po, Pastor Terry Chang. Okay. Pastor, maraming pong salamat sa pag-invite mo natin. Pastor Afans, maraming pong salamat. So, how are you all today? Ready na ba kayo? So, last time, pinag-aralan natin yung, diba, nanonood tayo ng video. Sino dito ang hindi nakakita dun sa video na yan? Pwede pang magtaas ng kamay? Meron doon. Okay. So, basically, ang pinakita natin ay anong nangyayari sa ating katawan. Yung for ni Caroline Leaf, yung Dr. Caroline Leaf, o ano nangyayari sa ating katawan kapag tayo ay hindi sumusunod sa utos ng Panginoon. Which means, kung tayo ay gumagawa ng mga bagay that is not in line with the Word of God. So, may nangyayari, may effect yan sa bawat cell ng ating katawan. So, nakita natin yan. And this is a scientific research. At ito ay pinipreach ni Caroline Leaf all over the world nowadays. And she has become very, very popular. In fact, napakaraming natulungan. Grabe ang breakthrough sa body of Christ because of this. Kasi bigla na lang nakita ngayon ng tao na totoo because this is a scientific evidence. Kung anong sinasabi ni Jesus in His Word ay totoo ba lang? So makita mo na through yung mga ginamit nilang gadgets, sa laboratories, MRI, everything, nakikita nila anong nangyayari sa ating katawan, nakikita nila kung anong nangyayari sa brain natin. Can we please all rise for the reading of God's Word, please? And the reading from Romans 12:2. And do not be conformed to this world, transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good, acceptable, and perfect will of God. You may all be seated, please. And our topic for today is entitled Renewing of the Mind. It's a series of messages with the subtitle of What Caused the Wiry Trees to Grow. So nakita natin last week, na may nag-grow pala sa brain kapag tayo ay gumagawa ng hindi maganda. At ito ay tinatawag na wiry trees or negative dendrites. At may nag-grow din na maganda kapag tayo ay, ang ginagawa natin is in line with the Word of God. So napaka-importante pa lang makontrol natin ang ating soul kasi the soul is responsible for this. May tatlong parts yung soul, di ba? May intellect, may will, and may emotion. At lahat ito corporately should work together. Kung isa ay hindi nag-work properly, tama yung dalawang parts. So para maging successful tayo dito sa ating endeavor, na makamit natin lahat itong blessings na pinangako ni God sa atin, He already gave this to us. Ephesians 1:3, it says that God has already blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Spiritual blessings, which means hindi natin nakikita, invisible. But yan, hindi natin nakikita yung nangyayari sa brain. It's invisible dahil hindi natin nakikita.
They need yung mga microscope, they need kung ano-ano kailangan para makita nila ang galaw ng mga trees na yan. At alam nyo, yan lang ang susi. Itong mind natin, if we are able to control our mind, alam nyo, napakabilis. Because it happened to me. So our 3 sermon points on what caused wiry trees to grow are negative thoughts, deadly emotions, and wrong choices. Alam na siguro natin to, no? Master na natin to. Tama? Okay. So, balik tayo sa ating scripture, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Napaka-importante ma-renew ang mind natin. Last week, I shared with you a testimony of how I was able to acquire property in Clearwater Bay. And this was 8,000 square feet. Nakita na ito ng mga ibang members natin sa church. Talagang blessing ni Lord. At ang kwento ko yan sa inyo na wala kaming pera sa bank. Tama? Natatandaan yung story? And it's a long story actually. Pero ginising ako ni Lord. Natatandaan nyo? It was early morning at dawn. Madilim pa. And God said to me, Terry, look at this house and I give it to you. And tinignan ko itong bahay. Tinagising ako. Nakita ko, bahay na may full sea view. Sabi ko, ang unang reaction ko, mind ko, nag-work, nag-isip. How can I even afford this? Full sea view. Saan ako kukuha ng pera? Siyempre kasi mahal yan. Very, very expensive. Sasabihin nyo, Pastora, di ba tinuturo mo mag-negative? Pati ikaw mismo nag-negative. Totoo yan. Because this is a normal human reaction. Lahat tayo dumadaan sa ganito. But what God wants to see is how you react after you think negatively. Ikaw ba mag-dwell ka dun sa negative thought na it is impossible for you to buy this property? Hindi. Kailangan ikaw ay mag-emote. Meron ka dapat mga strong, healthy emotions na dapat mag-cooperate doon sa revelation ni God na binigay sa akin. Diba? And I have to take an immediate action, which I did. Kasi ang ginawa ko, pinunta si Robert kaagad, and I discussed with him, sabi ko, Daddy, binibigyan pala tayo ni God ng isang bahay. So yung pinakita ko si view. But then we were able to buy 3 houses in that same year. 3 houses in that same year. Yung sinabi kong 8,000 square feet was the first house. Kasi yung bahay na pinakita niyang full sea view ay nakarenta. Kasi hanapin ko kung saan yun eh. Nakita ko kung paano, kung anong itsura. So hinanap ko at nakarenta, hindi kami makapasok sa loob. So we bought other properties, 2 other properties before that. So ito binigay ng 8,000. Tuturo ko lang sa inyo kung paano ba ang ina-apply natin ang salita ng Diyos dito sa binibigay niyang blessing sa atin. So revelation, it starts with the revelation. Ang ginawa ko, nag-isip na ako, di ba? Binigyan ako, naalala niyo, binigyan ako ng pan-deposit ni God. Kasi kung hindi ka ako bibigyan ng pan-deposit, hindi pa pa si Robert, which was 400,000. The house was worth 15 million Hong Kong dollars. So 400,000 kasi we needed 5% of 15 million para ma-hold namin ang reservation fee. And then after 2 weeks, magbibigay ka ulit ng another 400,000. So we only had 400,000. Yun ang binigay sa akin nung ako'y nag-ano kay Lord, di ba? Humihingi kay Lord, pakita niyo nga kay Robert. So, negative itong asawa ko. Pakita niyo nga Lord kung sino kayo. That our bank account is not the source. That you are the source. So, pinakita niya, hindi pa ako tapos. Praise and worship ako kay God. Praise ako because He was gonna make it happen for me. Pagkatapos, hindi pa ako tapos mag-praise and worship. May tumawag na. Naalala niyo? Ito sa nagbibigay ng 800, ang kinuha ko lang sa kanya 400. So, binibigyan niya ako ng pera. Ito isa sa mga natulungan ko. So ngayon, kailangan kong mag-come up with the $14,600,000. And wala kaming pera, paano ko makakakuha niya, di ba? Paano ko makakabili? But I knew that was a revelation from the Lord. So ginawa ko ngayon, kailangan pupunuin ko yung aking kaluluwa, yung aking mind. Kailangan mag-work sila corporately. Yung aking kaluluwa, yung aking soul, yung aking mind. So yan, ang intellect, mag-iisip ako, yung aking emotion, mag-emote ako, pagkatapos yung aking will. Ako'y magdidesisyon. So ginawa ko ngayon, para maniwala ako sa akin itong bahay ito, kailangan walang doubt. Kasi kung may doubt, hindi mo makukuha yung bahay. It will never happen. You have to get rid of the doubt. And the only way you can get rid is to renew your mind. So I renewed my mind. Ginawa ko, invite ko yung aking architect, landscape architect, kasi 8,000 square feet garden. So dinisign namin, saan ko ilalagay yung swimming pool, saan ilalagay yung jacuzzi, saan ilalagay yung pavilion, ilalagay, di ba? Maganda yung bahay, di ba? Yung mga nakakita.
So, talagang hindi ko ma-imagine bibigyan ako ng ganyan na magandang bahay ni Lord. So, yun iniisip ko, may ako ng wisdom sa Holy Spirit kung paano kung gagawin itong i-design itong bahay. Kasi empty, tapos barren, tapos ang pangit-pangit. So, hanggang nabuo na sa mind ko, kasi tumitingin ako sa mga magazines, at the same time, bisa nag-iisip ako, tinitingnan ko sa mga magazines, tapos nagtatanong ako sa architect, nag-iisip ako, and then, sobrang ka-excitement, nag-release ang aking katawan ngayon ng mga excitement, yung mga passion chemicals. Di ba, when I was 19 years old, sabi ko, nagdideklara ako, di ba? Within 8 months, I became a millionaire, di ba? I earned my first million. Kasi, ang paliwanag sa akin nung Napoleon Hill, naalala niyo pa, ulit-ulit mo sinasabi, kasi I really need to help you renew your mind. Ang sabi niya, huwag kong iisipin saan manggagaling ang funds. Ang iisipin mo lang kung ano yung goal mo at kung paano mo palaki sa utak mo yung goal na yan. Kailangan mag-magnify siya ng todo na wala ka na nakikita kundi yung goal na yun. Of course, si God ang priority. And then next is probably your goal. Depende kung how much you really desire. So, ginaya ko lang yung kay Napoleon Hill, nagdedeklara. So, this time, ginagawa ko exactly the same thing. Nagdedeklara ko with my mouth, yung dinideclare ko. Siyempre, salita ng Diyos. Ang dinideclare niyo, salita ng Diyos. So, hanap kayo ng mga scriptures that promise kung ano man, whatever it is you're desiring for. Gusto mo for a bedroom house? So, prosperity scriptures na hanapin and keep on declaring. But declare is not enough kasi Joshua 1, sabi ni God kay Joshua, you want to be successful? I give you this, Joshua 1:8. Ang sabi niya, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. So hindi lang enough yung declaration, Lord, thank you for this house. Lord, thank you for the funds because you shall supply all my needs. Ganyan ako mag-emote. You shall, and then at the same time, pag sinabi ko, you shall supply all my needs, nakikita ko yung perang dumarating. In fact, ngayon meron akong bagong declaration. Kasi si Lord din ang nagbibigay sa atin ng mga imaginations. Yung imagination, ito yung declaration, ito yung meditation. Nag-i-imagine ka. And, sabi nga ni God, di ba, sa mga taong nag-build sa Tower Babel, nothing that they imagine will be restrained from them. Walang makakapagpigisay pag na-imagine mo mga na-build na mga computer networks o kung ano-anong mga satellite yan. Naggaling lang yan. Hindi tumigil yung mga nag-isip niyan. Kaya ngayon nag-materialize. So, we are doing exactly the same thing. So, dito sa bahay, yan, God shall supply all my needs. Ako sa yan, nandiyan si architect, design kami. Talagang gumaganda yung pakiramdam ko. Na-excite ako, nakikita ko na. Declare. All of a sudden, wala lang daw. It is mine. Alam mo, kahit anong sabihin pa ni Satanas, when you reach that point, that is the point of faith. Yan ang faith na tinatawag. Na encompass at wala nang pag-asa yung mga negative. Wala na yung mga doubts. Kasi sabi lang ni Lord, continue doing it. Meditate, sabi niya kay Joshua, meditate in the word day and night. And then, observe carefully what you have, what is written in it. Sabi niya. And then, you will make your way prosperous and you will have good success. Tatlong bagay na sinabi kay Joshua. Declare, and then meditate, and then obey. What is yung obedience? Obedience is what the Holy Spirit will tell you. Kung anong sasabihin ng Holy Spirit sa iyo. Na sinabi niya sa akin, hanapin mo si Architect Dong. Sabi ko, saan ko hanapin si Architect Dong? May nagsabi lang sa akin sa isang restaurant na, Ma'am, ano ginagawa niyo rito? Nandito kayo sa One Chick, tiga Clearwater Lake pala kayo. Sabi ko na, may kausap kami interior designer dyan. Chinese po ba? Oo, Chinese. Ba't hindi ka kumuha ng Filipino? Ganun lang nag-umpisa. Kanya mag-read ang Holy Spirit, He will connect you. And this guy is the best landscape architect. Super galing niya talaga. Tapos, napakamura pa niya kasi at that time, hindi ko ma-afford siya kung ganyan kasi siya kamahal. So, mamaya, binigyan ako ng telephone number. Ito po, tawagan niyo. Tapos after a few months, after I acquired the property, tinawagan ko siya. Tapos, doon ko lang siya nakilala and I invited him for coffee. Doon lang siya nag-umpisa nag-work sa akin. Ganyan mag-work ang Holy Spirit. Pero kung ako, hindi ko hahanapin si architect doon, walang mangyayari. Hindi magiging successful kasi yun ang purpose niya. Ang purpose ni Lord for each one of you, talyado yan. Hindi pwedeng may mamiss ng isa. Important for you to be in tune with the voice of the Holy Spirit. Napaka-importante yan. Dito may mga TV transmissions, di ba? Pero hindi tayo makapanood ng TV kasi maaaring may monitor tayo.
hindi tayo makapanood dahil hindi tayo, wala tayong signal. Wala tayo sa tamang frequency. The Holy Spirit keeps on talking to us. But kung wala ka sa tamang frequency, you're not tuned in to His voice. Hindi mo siya maririnig. And that is why yun ang gamit ng secret place. A secret place is where you meet and communicate with God. It has to be done every single day. Hindi pwedeng ngayon, pupunta ka sa secret place, tapos after 2 days, dadalo ka, after 1 week na naman. Hindi ganyan. Every single day. Alam niyo, sinabi ko nga kanina this morning, itong God na to, is so excited to give you all the blessings. In fact, He has given everything already. Spiritually, hindi mo nakikita, but it doesn't mean they don't exist. They're already there. They're already within you. Diba? The kingdom of God is within you. Sabi nga, when you go to heaven, you will be accountable kapag hindi mo na po yung mga blessings na yan. Tatanungin ka ni Jesus, binigay ko sa ito, bakit hanggang tumanda ka? Ay, nasa Hong Kong ka naging domestic helper. Dahil binigyan kita ng negosyo sa Pilipinas, bakit hindi mo ginawa? You will be accountable. And that is, hindi ko sinasabing lahat kayo ay may ganyang purpose. But definitely, merong tao sa iyo na kailangan bumalik sa Pilipinas kasi nandun yung mga asawa nyo. Lalo-lalo na yung mga may asawa dito. It is not the will of God for you to stay away or apart from your husbands. Dapat yan, pabalik kayo kasi nag-open ng door kay Satan para matukso yung mga asawa. So kaya, hihingi kayo ng guidance sa Holy Spirit. Lord, ano po bang gusto niyo for me? Gusto niyo po bang magka-negosyo ko? Tapos, stay in tune every day. In tune ka. Pagkatapos, all of a sudden, may sasabihin ng Holy Spirit, it's time for you to go home. Tapos, huwag mong isipin kung saan manggagaling ang source because it will never happen. Sa pag-iisip mo, wala kang power to think where the money is going to come from. Your source is God. It is not your bank account, so tigilan mo titingnan ng bank account. Tigilan mo titingnan yung tao mayaman na tutulong sa'yo. Tigilan lahat yan because it will never happen. God will prove to you, He is God and He is your source. So, ang gagawin mo is i-declare, i-meditate, pagkatapos mag-obey sa mga mumunting utos ng Holy Spirit. So that's exactly what I did. So within 3 months, I was able to buy the property. Pagkatapos, after a few months, bumili na naman ako ng panibagong property. After a few months, bumili na naman ako. So within that year, nakatatlo ako. Imagine mo, saan lahat manggagaling ng pera yan? And we didn't sell any property. Nanggagaling sa Diyos. Kung kaya lang, masyado ng yung puso ko, naniniwala na sa Kanya, kaya hindi ako nag-struggle katulad ng maraming Christians. So it's the same thing for healing. Kasi, halimbawa, may sakit ka ng cancer, kailangan lang exactly do the same thing. Meditate ka, mag-declare ka, at sumunod ka sa utos ng Panginoon. Lahat ng kailangan ninyo, i-desire nyo sa puso, it's the same thing. You have to do what God commanded Joshua to do. In fact, nung kinamand ni God si Joshua, during that time, within 1 year, si Joshua created 3 miracles. Pinahinto niya ang sun and moon, di ba, Pastor? Pinahinto niya, hindi na gumalaw. Mga ganun ang milagrong ginawa ni Joshua. Pinabuksan niya ang Jordan River. Nagbukas ang Jordan River. Yan, nung panahon na yun, ay maputik yan. Siyempre, pag binuksan mong river, maputik yan. Pero hindi, they walked on dry ground. Yan ang miracle na gagawin ni Lord for each and every one of you who believe. So, napaka-importanting maniwala. Okay. So, yung sinasabi kong negative, di ba, nag-isip ako saan na magagaling ang pera, sinircumvent ko yan, ibig sabihin, dinilabanan ko yan with strong positive emotions and immediate action. Kaagad, naghanap ako ng property. Kaagad, walang makakapagpigil sa akin. Naghanap ako ng broker. Kaagad, ginawa ko yan. At ako ay nagko-commute with God para alam ko araw-araw kung ano dapat kong gawin. I had to meditate in every detail of the property. So, diyan ko inisip lahat kung ano. But it all started with a revelation of God's will for me. So, lahat tayo, binibigyan tayo ng revelation ni God. I-value niyo yung revelation. Ang revelation is, kalrema ka, nagrema, talagang tinanggap mo, wow, bigla mo nakita, laging may confirmation pa yan. Wow, may nakita kang sambahay. Bigla kang, wow, bakit kaya ganito pakiramdam ko? Parang it seems lang sa umpisa. Pero maraming confirmation ibibigay si Lord. Wow, talaga yatang bibigyan ako ng bahay ni Lord. All of a sudden, meron akong friend, ganyan na nangyari. Talagang grabe ang
manifestations ng power ng Holy Spirit sa kanya. Kasi ito tinuruan ko rin kung paano makabili ng bahay na walang pera. At siya ay nakabili ng 2 bahay na walang pera. And yung bahay na yung pinili, 16.6 million ang isa. Tapos yung isa, 15. Kita nyo? Anyway, dahil ako sumunod kay Lord, yung bahay na yun, which was 15 million, is now worth 120 million. So may exponential growth sa kingdom, hindi the addition. Exponential growth. Ang income mo dyan, exponential. So, ang kailangan lang yung ginagawa natin. Itong sinasabi niya, know the Word of God, declare the Word of God, meditate in the Word of God, and obey. Okay. Now, balik tayo sa ating scripture. Pastora, sawa-sawa na ako dyan sa scripture na yan. Memorize ka na yan. Really? Okay, sinong gustong mag-explain sa akin dito? Ha? May gusto mo magpaliwanag? Okay. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya ako po sinabi ito, kasi sabi ko, Lord, in-explain ko na ito sa kanilang paulit-ulit. Sabi niya, you explain it to them one more time. Tapos nagulat ako kasi may prophetic word palang bibitawan si Lord. Ako kinilabutan ng todo, hindi na ako nakatulog all night last night. Mamaya makikita nyo. So, transform, ano yung sabihin transform? Transform means to have a parang drastic change, na marked change, malaking pagbabago, napakalaki ng ebidensya ng pagbabago. So, like, for example, ito, pinakita ko na sa inyo ito. Ayan, naalala niyo yan? Yan ay larva, yan ay uod, di ba? Di ba, maganda ba siya? Cute ba siya? Hindi, di ba? Nakakatakot siya. Di ba sinabi ko sa inyo, ako yan? Ako yan before. I was this before. Talagang, di ba, bago ako na-born again, ay hiwalay kami ng husband ko. Pagkatapos, ay, ang utang namin, milyon-milyon. Utang ko, milyon-milyon. Tapos, meron akong cancer of the ovary. So, in other words, wala nang saysay ang buhay ko. I was completely devastated. Sobrang-sobra. Talagang hopeless. Nandiyan ang hatred. Nandiyan ang remorse. Nandiyan lahat ang mga negative emotions. Nandiyan lahat ang pain and suffering na dinanas ko. Ganyan ako. Yan. Eksakto yan. Ganyan ako kapangit. So, I attempted to commit suicide 3 times. Nagano ko, di ba? Kaya lang hindi ako namatay. Ngayon, na-born again ako. Nung na-born again ako, nagbasa ako ng Bible. Nako, alam niyo naman ako mahilig talagang mag-meditate, di ba? 19 years old pa lang, nagme-meditate na ako. Ano ang librong binabasa ko? Nagme-meditate, ibig sabihin, may kumukuha ko ng revelation, hindi nang basa ka lang na hindi. Mag-meditate, iintindihin ko word for word ang binabasa ko. Doesn't matter how long it will take me to finish a book, I need to meditate in it. So, yan ang ginawa ko. Nagbasa ako ng Bible, iniintindi ko yung Bible, tapos, natuto ako mag-pray, katulad ni David. Pagkatapos nag-worship ako, nakita ko anong value ng worship, ang praise, nakita ko lahat yan. So, kaka-praise ko ngayon, nakita ko kung gano'ng kalaki si God. Dito, ito malaki, drastic change. Nung nakita ko kung gano'n siya kalaki, alam niyo, kung makita niyo lang, kung gano'ng kalaki si God. Siya ang nag-create, makita natin ang buong mundo dito, di ba? Nandiyan ang mga vast waters, yung mga oceans and seas, yung mga rivers, and iba ang gaganda niyan. Kinrate niya lahat yan, pati animals, pati mga tao. Tapos hindi lang yan. Beyond this world that we live in, kinrate niya yung mga vast planets na yan, di ba? Sa cathedral heavenly bodies, yung mga stars na yan. Ang dami-dami, di ba yung isang star na yan, hindi pala magkasya between the sun and the earth? Kung iisipin ko yun, sobrang, yung mga emotion ko talaga, kailangan ng emotion. Kailangan maramdaman mo ang makaramdam ka. Kasi kapag nag-emote ka, doon nare-release yung mga chemicals. Kapag wala chemicals, wala, hindi mag-grow. Okay? So, kakaisip ko kaka-imagine kung gano'ng kalaki si God, nagbago ako ngayon. Bigla ako nagkaroon ng faith. Kasi the Word of God itself, di ba, doon ko nakilala si God through the Word. Dahil kakabasa ko ng kakabasa ng Bible, kakameditate, kakadeclare. Yun, in fact, first message ko 20 years ago was declaring the Word. Di ko akalain ito pala yung key. Walang alam-alam. So anyway, ang nangyari, kami na lang ng aking buhay. So my husband and I were reconciled back together. And he became the best husband in the world. Pagkatapos, hate na hate ko yan. Naku, hate na hate din niya ako. Super.
So wala kaming pag-asa, pero talaga na-change. Pagkatapos, bayaran namin lahat ng mga utang, and God gave me so much money to start all over again. Magka-business na naman kami. And ako ay gumaling sa karamdaman. So in other words, dahil na-renew ang mind ko, doon ka nakita, ang kinang pala dito is maniwala ka. It's really renewing the mind. That's why do not be conformed to this world. Ang sabi niya, huwag kang maniwala, huwag kang magpapattern dito sa world. Kasi sinabi ng world kung wala kang pera, hindi ka makakabili. Kung wala kang pera sa bangko mo, hindi ka makakabili ng bahay. Yan ang sinasabi ng world. Hindi ka makakapangutang sa bangko kung wala kang sinabi, kung wala kang trabaho, kung wala kang bank account, di ba? Kung wala kang trabaho. Pagkatapos, nasabi ng mundo, kung ikaw may cancer, fourth stage, na metastasized, hindi ka na pwedeng gumaling. Yan ang mga natutunan ko. Ay, hindi pala. Hindi ko alam exactly ang scientific explanation at that time, but alam ko na transform ka from that ugly world to this beautiful butterfly. So ngayon, all of a sudden, may pakpak ka. You can fly anywhere. Free ka na. Dati, di ba, ganyan yung Arvan, nung lumalabas doon sa kuko niya, di ba? Ang paghihirap niya doon para lumabas. It takes months bago siya makalabas doon. Pero paglabas niya, beautiful butterfly, as free as a bird, di ba? Nakakalipad na siya. Ganyan na nangyari sa akin. So dahil nangyari sa akin ito, I decided to preach kasi sabi ni Rod, mag-preach. So ito sinishare ko for the last 19 years. At ang dami kong nakitang breakthrough sa mga tao, pero yung mga tao yun ang mga nag-desire ng super. Mga nag-desire, okay, I am gonna do what you have taught us. I'm gonna be like you. Kumbaga na-duplicate ako. Eh nakita ko yan marami. Kaya nalulungkot ako pag lagi kong kinakausap yung mga tao, kasi walang nangyayari. Kasi you will be accountable when you go to heaven. Bakit ikaw? Hindi ka mayaman. Binigay ko na sa yung mga milyon-milyon, bakit ikaw namatay na hirap pati at all, hindi kaya ng effort na ng pamilya mo. So, kakalungkot naman masyado yun, di ba? So, kailangan magpursige. At yan, ang number one ay intindihin natin ito. Yan ay libre lang. Kailangan lang yan Di ba? Magsasalita ka lang, mag-iisip ka lang, tapos mag-obey ka. Walang gastos. Tapos tamad pa yung tao. Hindi ko ma-imagine bakit tinatamad ang tao. Okay. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ito yung pangako niya. All things have passed away. Behold, all things have become new. Kaya pala yung mga old ko, nawala na. Tapos puro new na dumating. Diba? Nawala na yung paghihirap. Nawala na yung sakit. Nawala yung pambababae. So, talaga, all things have passed away. All things have become new. So, yan ang buhay ko for the last 20 years. Prosperous in all areas of my life. There's not a single area in my life that God did not touch and change. Bakit? Dahil ako nag-cooperate sa Holy Spirit. Amen. 2 Corinthians 6:1, and sabi, we then, as workers together with Him, also plead with you not to receive the grace of God in vain. Ano ibig sabihin to? Grace of God, ito lahat ang blessings na binigay ni God sa atin. Diba? Bakit in vain? Alam nyo, when we are poor, when we are sick, when we are, like for example, having problems and suffering and hardship, difficulties, even with our employer, with our family members, with our spouse, alam mo, pag ganyan ang nangyayari sa buhay nyo, umiiyak ang Holy Spirit. He is grieved. Umiiyak siya. Bakit umiiyak? Kasi hindi mo ma-fulfill ang calling mo. Naaawa siya kasi He wants to see you prosper in all these areas of your life, and yet hindi nangyayari sa buhay mo. So umiiyak siya. Bakit? Kaya siya umiiyak dahil iniisip niya, nasayang ang pagkamatay ni Jesus. Walang nangyari sa'yo. Wala kang kaibahan sa non-Christian. Kumbaga, diba sayang? Kaya in vain. Meron pa papatunguhin ito kasi ito, sinulat ko, ano, bakit mo sinasabi ito in vain? Tapos bigla ko nakita yung scripture ba? Yung hindi, tinaturn ko lang yung page, tapos bigla ko nakita, ay naku Lord, meron kang pupuntahan dito. So hindi ako makatulog kagabi, meron pupuntahan dito. Ito yung prophetic word niya. In an acceptable time, I have heard you. Ayan. Ito, kinakausap ni Lord ang bawat isa sa inyo. And He's saying this to you. In an acceptable time, I have heard you. Narinig niya. Narinig ka niya kung ano yung hinihingi mo sa Kanya. And in the day of salvation, I have helped you. So may day, ngayon, ito yung sinasabi niya. This is His prophetic word. This is so important. Kunan niyo yan ang video. 2 Corinthians 6:2, and God is saying this to you. Behold, now
is the accepted time. Kinikilabutan ako, grabe. Now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Ano ibig sabihin ng salvation dito? This is not talking of eternal life. It is talking of what you are desiring in your heart. This is the day. Naku, ito na yung umpisa. Ito na yung umpisa. You really have to grab this. Talagang with all your heart and mind and strength, talagang kailangan kukunin mo to at hindi ka mag-falter. Amen. Romans 12:2, balik na naman tayo dito sa ating original scripture. Ang sabi niya, that you may, sabi niya, be transformed by the renewal of your mind, that you may prove what is the good, what is the acceptable and perfect will of God. So nakita mo, pag may renewed mind ka, malalaman mo ang perfect will ni Lord for your life. Kung anong dapat mong gawin, malalaman. Kung baga, in tune na, yung frequency mo tama na. Nasa tamang transmission ka na. So, kailangan ma-renew pala ang mind in order for you to be in tune with the voice of the Holy Spirit. You will know His perfect will. Sasabihin niya sa iyo in detail anong dapat mong gawin at ano ang i-avoid. Okay? So, ang process mas madali, hindi matagal. So, what happens if you knew God's will for your life every single day for the next 3 months? Kasi every day, sinasabi ng Holy Spirit, in tune ka. Palagay mo, after 3 months, asenso ka? Palagay mo, after 3 months, asenso na yung bahay mo. It took me 3 months lang, di ba? It took me 3 months. In fact, sabi ni Caroline, it takes 21 days to detox yung mind. Actually, it is a lifelong process. Kasi yung 21 days, para sa isang tree lang yun na dapat ibahin. Eh, maraming trees yan. And you cannot do it all at the same time. Na lahat yung trees na yun ay gigibain natin. It's not gonna happen. One at a time. Kaya kung hindi kayo mag-start agad, and this is the first step. Itong tatalakayin natin, this is the first step of detoxing. And this is, in fact, the most important step. Kasi yung iba ay ginagawa nyo na iba. If your mind is not renewed, then you will not be successful in all things. Tama? Yes. A renewed mind believes in God's promises. An unrenewed mind believes in Satan's lies. Yung sinasabi ni Satan na ikaw ay may cancer at mamamatay ka, yung sinasabi ng Word of God is, by the stripes of Jesus, you were healed. So very different. Kailangan ng paniniwalaan mo ito salita. It doesn't matter kung lumalaki yung bukol mo. It doesn't matter kung may additional pain ka every day. It doesn't matter. Because kung tuloy-tuloy mo yung declaration mo, kung tuloy-tuloy mo yung pag-meditate, tuloy-tuloy yung pag-obey mo sa Holy Spirit, kagaling 100% hindi ka mamamatay. Kung dire-diretso mo yan, siguradong yung dinidesire mo sa puso, magkakaroon ka. 100%. Guaranteed yan sa dami ko ng na-experience. If your mind cannot believe it, you cannot have it. That's why your mind has to believe it. Your mind has to believe it. If you can't believe it, it will never happen. So Proverbs 3:1, my son, do not forget my teaching. I am teaching, but keep my commandments in your heart. So importante nag-o-obey tayo sa utos ng Panginoon sa Bible. Anong sinasabi? For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. So complete na yan. Nandiyan na lahat yan. Kaya na, meron tayong dapat gagawin. This is setting your mind in the Spirit. Kapag kayo nag-declare, nag-meditate, nag-obey, this is setting your mind in the Spirit. For to set the mind on the flesh is death. So, hindi kayo magkakaroon ng inaasam yung bahay. Hindi mangyayari yan. Kailangan maniwala. Si Herbert, naniwala yan. Noong una, hindi pa naniniwala. Lagi niya sinasabi, marami daw siyang gastos. Marami siyang tinutulungan ng mga pamilya. Marami umaasa sa kanya. So, siya nag-sow ng seed. Sow ng seed. Pagkatapos, all of a sudden, naniwala na siya ay kaya na niyang bumili ng bahay. Ay, tama. Bumili siya ng house and lot. Tama ba, Herbert? Amen? Gusto mo ba tumayo dito, Herbert, at mag-testimony? Yan. Kita mo, sabi, ganyan lang pala. Ganyan lang pala kasi naniwala na kasi walang tigil yan. Alam niyo sa gabi, nakikinig yan ng Bible. Walang tigil yan. Kahit natutulog yung audio ng Bible, nakikinig, walang tigil yan. So, kahit natutulog kayo, makinig kayo kasi ang ear nyo ay gising. Ang brain nyo ay gising. Na-absorb pa rin niya yan. So, but to set the mind on the Spirit is life. Yung ginagawa ni Herbert na yun, na
Di ba, nag-meditate siya. Pinapakinggan niya ang sinasabi sa Biblia. In fact, pag nasa kotse kami, nag-uusap kami tungkol sa Bible. Wala kami ibang pinag-uusapan ni Herbert, kundi Bible. Tama ba, Herbert? Minsan, ang ganda ng mga sinishare niya sa akin. Ang sinasabi ko, magpalit na tayo ng position, Herbert, ikaw na ang mag-preach. Kaya kasi, talagang nagbababad siya sa salita ng Diyos. Ang dami revelations ni Lord sa kanya. So to set the mind on the Spirit is life. Yung Spirit, yun nga yung Word of God, is life and peace. Amen? Okay. So in other words, you need to set your mind right. So ito, binigay ko ng testimony sa inyo to si Steve Jobs. Pero pinapaulit ni Lord, hindi ko alam bakit. So si Steve Jobs, kilala nyo, siya yung may-ari, siya yung nag-invent ng Mac computer. Tama? And he died in 2011 of pancreatic cancer. Ang sinasabi lang na point ni Lord dito is, he was a billionaire, a multi-billionaire. Diba? He had all the money in the world, and yet yung pera niya hindi nakatulong para siya ay gumaling. Tama? Ako, nagka-cancer. Wala akong bilyon-bilyon. Pero ako'y gumaling. Bakit? Meron akong Diyos na nagpapagaling. At si Steve Jobs wala. At itong Diyos na ito, hindi lang pagpapagaling ang ginagawa niya sa atin, kung hindi talagang pagbibless sa lahat ng areas sa ating buhay. So hindi natin kailangan ng, like for example, si Steve Jobs na magpursige na yumaman, tapos mamamatay na siya, pupunta pa siya sa impyerno, sayang lahat ang pinagpursige niya, di ba? Pero tayo, mag-bless tayo dito, tapos we will become a great blessing to others, and then we'll go to heaven pa. Amen? Napakaraming bonuses. So, asikasuhin nyo yung inuutos ni Lord sa inyo. Kailangan, iniisip nyo na yung mga bahay na bibilhin nyo. Iniisip niyo kung ano ba yung dinidesign ng puso niyo, iniisip niyo na. For example, ang asawa mo na bababae, isipin mo na ang asawa mo ay matino na. Imagine mo na, tapos i-declare mo yun ang salita ng Diyos over your husband. Hi, si Pastora Terry Cheng po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Cheng Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Ano po bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay ang salita ng Diyos ay ang tanging makakapagbigay sa atin ng kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa lahat ng ating mga problema, kalayaan sa lahat ng ating mga paghihirap, at kalayaan sa lahat ng ating mga karamdaman. I can very well boldly say this to you, because I experienced it myself. Alam niyo po, bago ako na born again, hiwalay kami ng asawa ko. Ako po ay baon na baon sa utang, as in milyon-milyon. At ako po ay nakaranas ng isang matinding karamdaman, cancer of the ovary. Wala na pong essence ang aking buhay. I was suicidal. Pero nung tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior, He transformed my life completely. Ni-restore po niya ang aking marriage. Ako na po ang pinakamaligayang may bahay sa balat ng lupa. At binigyan po ako ng Panginoon ng godly wisdom para magkaroon ako ng pera para mabayaran lahat ng aking mga utang at magkaroon ng kapital para sa panibagong negosyo. At higit sa lahat, ako po ay kanyang pinagaling. Walang surgery, walang chemotherapy, walang radiation, walang medication. It was divine healing. Kung ikaw ay may mga problemang katulad ng naranasan ko before, ang kailangan mo ay isang tagapagligtas, isang Savior, at ito ay walang iba kundi si Jesus. Sino si Jesus? Si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay bumaba dito sa lupa. Siya ay nagkatawang tao, naghirap at namatay sa krus. At siya ay nabuhay muli para maisalba ka sa lahat ng iyong mga kasalanan at sa iyong kaparusahan. Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Kapag binigkas mo ito sa iyong bibig at tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at
ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born-again Christian ka na. Congratulations! Alam mo, kung patuloy kang manunood at makikinig araw-araw dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries, nakakasigurado akong mararanasan mo lahat ang mga pagpapalang nakasaad sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.